pray. Dakilang Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, sa banal at makapangyarihan pangalan namin, Panginoon Jesus. Masalamat po sa araw na ito na kami ay naririto upang sambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Ama, salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng buhay sa araw-araw at mag-provide ng pangangailangan namin. At salamat, Panginoon, na kasusunod kami, Panginoon, na ikaw ay sasambahin namin sa araw ng pagsamba sa Espiritu at Katotohanan. Ama, patuloy ang pag-iingat, patuloy ang pagsama mo sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Ama, sa hapong ito, ikaw po ang manguna, ikaw po ang magsalita at patuloy na itago mo ako sa iyong likuran at nang makita, Panginoon, ang kaluwalhatian at ang mensahe mo sa araw na ito. Masalamat po sa lahat ng bagay sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Amen. Diba kahit tayo ay sabi nga, kahit tayo ay lockdown, may pandemic, pero naririto tayo upang sabayin natin ang Panginoon. Amen. At hindi tayo natatakot na kasi diba ang mundo, sabi nila ay isarado ang mga simbahan. Pero tayo mismo yung church ng Panginoon, kaya kahit ano ang gawin ng kaaway o ng gobyerno, we will continue to worship God. Amen? No matter what happens. So, basahin po natin yung ating text sa hapong ito sa 2 Samuel chapter 10. Chapter 10 verse 12. Sa English, sabi ito, "Be of good courage, and let us be courageous for our people, and for the cities of our God, and may the Lord do what seems good to Him." Amen? So, sabi sa Tagalog, sino po yung may Tagalog na Bible? Magpakatapang kayo, lakasan nyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos, at mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Amen. So sabi dito sa akin, sabi niya dito, magpakatapang ka at tayo'y magpakalalaki. Kasi di ba sabi nila, pag lalaki kailangan matapang. Amen? Para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos. At gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Amen. So, alam naman natin ngayon, yung panahon ngayon is nasa ano tayo ng pag-atake ng kalaban. Under attack tayo ng kalaban na parang lahat nagagawa niyang gawin ngayon. Nagagawa niyang isarado lahat, pati ang mga pananambahan. Amen? At maging yung mga Muslim, hindi rin sila makapag-pray doon sa kanilang mosque dahil sarado. Amen? Pero sabi ni Lord, kailangan niyo akong sambahin sa araw ng Sabado. And kahit anong mangyari, being a follower of God, kailangan natin sundin kung ano yung command ng Panginoon. Amen? So, mas mataas ang Diyos kaysa sa gobyerno. Amen? So, kailangan natin mag-submit sa authority dahil sila naman ay tinalaga ng Panginoon. But, doon sa pag-worship, yun ay hindi naman obligasyon. Yun ay parang ano nga tawag, hindi ko maano yung tamang words. Yun ay responsibilidad natin being anak ng Panginoon na i-worship siya sa araw ng pananambahan. Amen?
So, kailangan makinig tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon kaysa sa sinasabi ng tao. Amen? So, sabi nga dito, magpakatapang daw tayo. At yun naman yung ginagawa natin. Amen? So, sabi nga, whatever happen, ulihin man tayo, we are protected by the Lord. At ang maganda pa dito, pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, protected ka ng Panginoon. At hindi nyo ba napapansin sa ating JSBC family, hindi tayo naapektuhan ng COVID na virus. Because we are protected by the Lord. Kung meron man na napapasama, nakikita nyo through prayers. Katulad nung nangyari sa'yo, katulad ng nangyari kay Brother Sam, nung nag-test na sila negative. Because nandun yung protection ng Panginoon. Amen? So sabi doon, be strong and let us fight bravely. Paano natin lalabanan itong pandemic na to? Kasi hindi natin nakikita yung kalaban natin eh. Ano siya invisible. Pero marami siyang nasasalanta, marami siyang naapektuhan. At marami nang namamatay. So, lalabanan lang natin tong virus na ito na hindi natin nakikita ang kalaban natin through prayers. Amen? Pag ginamit na natin yung prayer at ginamit natin yung pangalan ni Lord in Jesus' name, walang pwedeng magsalungat dun sa pangalan ng Panginoon. Pag di ba, nung pinag-pray mo yung nagkaroon ng COVID, in Jesus' name, di ba, nag-negative na siya. At maging ikaw, hindi ka nahawa. Because nandun yung protection sa pangalan ng Panginoon natin. So, magpakatapang daw tayo, be strong and let us fight bravely. Kasi ginagamit natin yung ating faith. Ginagamit natin yung paniniwala natin sa Diyos. Na through prayers, walang imposible. Lahat kayang gawin ng Panginoon. Amen? So, sabi nga, be strong and let us fight bravely, for the Lord will do what is good. Kaya naman, sa atin, or dun sa mga taong naniniwala sa Kanya, andun yung pag-iingat ng Diyos. Andun yung presensya ng Diyos, andun yung Espiritu ng Diyos, and yung covering ng blood ng Panginoon nasa atin. Amen? So, dito, sa 2 Samuel, sabi nga, be of good courage, and let us be courageous for our people. So, ano magagawa natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kababayan? Through prayers. Prayers is more important than anything. Kasi yung mga gamot, minsan hindi naman talaga siya nakaka-cure. Minsan, kahit anong bigay mo ng gamot, lalo na yung mga naka-admit na sa ospital, walang nagagawa. At yun ang maraming tao ang hindi nakakaalam. Lalo na pag nanonood ka ng news, lalo sa atin, yung mga tao takot na takot. So yung ini-input nung kalaban is yung fear. Na baka pag may nahawakan ako, mahawa ako, magkaroon ako ng COVID. O baka pag lumabas ako, magkaroon ako ng COVID. Amen? So yun yung tinanim ng kalaban sa puso natin, yung fear. Na yun ang dapat na paglabanan natin. And mapaglalabanan natin yun through prayer. Kaya mas maigi sa panahon na to, ang gawin natin is magpray, and the Lord will do kung ano yung mabuti para sa atin. Amen? So, keep fighting. Kasi nasa nasa battlefield tayo ngayon eh. True yung paglaban natin doon sa battlefield na to, yung pangalan ng Panginoong Jesus and yung covering ng blood niya sa atin, sa bawat isa. And then, ganun din, yung pag-pray natin sa mga kamag-anak natin, sa mga tao na hindi alam kung ano ang gagawin. Kasi nakatingin sila
doon sa mga gamot na pwedeng magpagaling sila. But in reality, ang kailangan nating gamot is yung Panginoong Jesus. Sa panahon na to, wala tayong dapat gawin kundi tawagin ang Panginoon. Kasi siya lang ang may magagawa sa buhay natin. Amen? Amen. So, only God can give us the victory. And we are victorious Christian. Amen. Sa panahon ngayon, isa tayo na matatawag na victorious kasi we are still healthy. We are still doing what the Lord is commanding us to do. Ito nga, isa na yung pag-worship sa Kanya. Amen. Yung ibang mga churches ngayon, hindi sila makapag-worship ng physical. Amen. They're worshiping the Lord through live streaming, yung Zoom. But we are doing physically the worship service. And naglulugod sa atin ang Panginoon. Amen. Amen? So, isa rin naman ding bagay din yun, malaking tulong din yung Zoom, katulad ng ginagawa natin every Wednesday, yung prayer meeting. Kasi nakakapag-gathering pa rin tayo. Nakakapag-fellowship pa rin tayo. Nagagawa pa rin natin yung gawain natin para sa Panginoon. At malaking tulong yun sa buhay natin. Kasi lockdown, ang tagal. Diba? Ang tagal natin hindi nakita-kita, yung iba nga parang more than a month. So parang nagbakasyon. Parang ang akala mo nagbakasyon ka lang dahil nga dun sa lockdown na ginawa ng kalaban na parang ang tingin natin hindi natin kayang ipaglaban. Pero alam naman natin sa heart natin na kaya natin tayuan ang pangalan ng Diyos. And in Jesus' name, we are protected. Amen? Amen. Amen. So, sabi nga, only God can give us the victory. But, sabi nga, bibigyan ko kayo ng 7 things na magagawa natin to be a courageous Christian, o yung matapang na Kristiyano. Amen? So, number 1, never give up when you know that you are right. Huwag daw tayong mag-give up kung alam natin na yung ginagawa natin ay tama. At alam naman natin na itong ginagawa natin, although sa gobyerno is mali, but in the sight of the Lord, this is correct. This is the will of the Lord. Amen? And magmula nga nung lockdown na, parang hindi na tayo makakapag-worship kasi bawal. But sabi ni tatay, we will do it whatever happen. Kahit may pumunta, kahit walang pumunta, kahit walang magtutugtog, kahit walang audience, gagawin namin, kahit gawin ni tatay, mag-worship kaming dalawa. Para mapagpatuloy natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon na gawin natin. Amen? Kasi natakot na tayo, ayaw na natin lumabas ng bahay. At hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay kung wala tayong permit. So, yun yung mga bagay na dapat iniisip ba natin, susunod ba tayo sa gobyerno or susunod ba tayo sa Diyos? Although, kailangan natin sundin ng gobyerno kasi for our safety din naman. Na pag nasa bahay lang tayo, hindi tayo makakakuha ng sakit. Pero, yung ginagawa natin sa Diyos, hindi natin pwedeng tigil. At yun yung tapang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya, sabi nga, magpakatapang kayo. Magpakalalaki kayo. Ibig sabihin, tumayo kayo kung nasaan ang Panginoon. Amen? Hindi naman natin masisisi yung mga iba na yung faith nila is hindi pa ganun kalalim. But, ang magagawa lang natin for them is to pray na sila man ay maging matapang, maging courageous din sa Panginoon. Kasi hindi naman pantay-pantay ang level ng ating faith. Merong faith na konti pa lang,
merong half na, merong 3/4, and meron naman 100% na talaga siya nakaano sa Panginoon. Amen? Amen. So, never give up when you know that you are right. Amen? So, buksan natin sa Galatians 6:9. Sabi dito, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we don't give up. So, sabi nga, walang atrasan. No turning back. So good, mga kapatid. God is with us. Amen? So, sabi diyan, let us not become weary. Huwag tayong mag-alala. At huwag tayong, dahil alam natin na yung ginagawa natin is tama. Amen? For the proper time, we will reap a harvest. Aani tayo kung ano yung ginawa natin. Amen? And, sabi nga, don't give up. Kung alam mo tama yung ginagawa mo, don't give up. Amen? And then, buksan din natin sa 2 Thessalonians 3:13. Sabi dito, and as far you brothers never tire of doing what is right. So, wag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi yun yung nakakatulong sa atin. Doon yun na nagbibigay ng lakas sa atin, yung presence ng Panginoon. Na wag tayong mag-give up, wag tayong tumigil, wag tayong manlamig, huwag tayong manghinawa. Tuloy-tuloy lang tayo. And the Lord is there for us para tayong gabayan. Amen? So second, believe that God has a bigger and better plan if you just persevere. So kailangan ng perseverance. Kailangan natin magpagtagumpayan tong pandemic na to. And we are a prayer warrior of God. Lahat tayo prayer warrior. Amen. Lahat tayo, sabi nga, soldier ni Lord. Kawal tayo ng Diyos. At yung weapon natin is yung prayer. Kasi through prayer, maraming maililigtas. Alam natin na lahat naman ay apektado nitong nangyayari na to ngayon sa atin. But kung tayo rin ay manghihina, wala na tayong magagawa. Kaya we need to stand and persevere. Pagtagumpayan natin to. And the proper time. Minsan tinuturuan tayo ni Lord. Minsan kasi parang katulad niyan, ang dami-daming tinuturo ang Diyos dito sa nangyayari sa atin ngayon. Kasi noon parang hindi tayo talaga nakapokus sa Panginoon. And maraming tao na itong nangyaring ito na pandemic, itong COVID-19, maraming tao ang tumawag sa Diyos. Maraming tao ang naalala ang Diyos sa panahon ngayon. Kung makikita nyo sa Facebook, sa YouTube, na kahit sa daan, lumuluhod sila para manalangin. Mga militar, mga pulis, lahat sila lumuluhod kasi kailangan nila ang Diyos. Amen? Amen. So, ito rin yung tinuturo ng Panginoon na lagi tayong tumawag sa Panginoon. Lagi tayong humingi sa Kanya ng gabay, humingi sa Kanya ng tulong sapagkat siya lang ang may magagawa dito. Even the enemy, kung ito ay gawa ng enemy sa atin, para tayong magtagumpay. And nakikita naman natin, little by little, marami na ang nakaka-recover, marami ng bansa ang bumabalik sa dati. Just continue to pray. Yun ang kailangan natin. Amen? Kailangan natin ng perseverance. Sabi nga, ito yung pangatlo, don't look at the problems. Kasi ngayon, maraming tumitingin sa problema. Amen?
wala akong sahod, wala akong trabaho, wala na akong pambayad ng renta, wala na akong pambayad ng ilaw, ng tubig, wala na akong pambili ng pagkain. Amen? Tinitignan agad natin yung problema. Tinitignan agad natin yung binibigay ng kaaway sa isip natin. Hindi natin tinitignan kung ano yung gagawin ni Lord sa atin. Amen? Sabi nga, don't look at the problems and freak out. Yung para bang, ano ka na, natataranta ka na, hindi mo na alam kung ano gagawin mo kasi problemado ka na. Kalma lang tayo kasi si Lord ang may gagawin sa buhay natin. And nitong nakaraang mga buwan, hinutong ba tayo ni Lord? Hindi. Kami may nagsusupply. Amen. Praise the Lord. Amen. Si Lord nagsusupply. Meron talaga siyang ginagamit. At blessed na blessed kami doon sa mga taong tumutulong. Amen? Yun ang for sure na hindi tayo pababayaan ni Lord. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Amen? Amen. So, kaya sabi nga, huwag tayo mag-freak out. Kalma lang. Sabi nga ni tatay dito, minsan, kahit minsan hindi kami nawalan ng bigas doon sa aming lalagyanan. Amen. Meron pa rin pagkain. And even mga aso namin kasama din. Kaya natutuwa ako kasi pag nag-provide si Lord lahat, parang package. Kaya, sabi ko nga, si Lord talaga pag nagbigay, kumpleto, walang kulang. Labis-labis, walang kulang. Pero labis-labis yung binibigay niya. At sabi nga, wag tayong magsawa na magtiwala sa Panginoon. So sabi nga, don't look at the problems and freak out. God is bigger. God is bigger than all of our trials and problems. Yung mga trials na yan, dadaan lang yan. Dadaan lang yan sa buhay natin. Yung mga problema na yan, dadaan lang yan sa buhay natin. But one day makikita nyo, yung pangit na nangyayari sa atin, at the end makikita nyo kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Naranasan na namin dati, parang ang pangit-pangit kasi nagkakaroon nung unang-una na nagkaroon ng division, umiiyak si tatay kasi umaalis yung mga kapatiran. Pero nung tumagal na, nakita namin bakit nangyari yung pangyayari, yung may itinuturo si tatay. May itinuturo ang Diyos, merong siyang ibibigay sa'yo, bakit nangyari yun? And then makikita mo na lang, kaya pala nangyari yun. Kasi, yun yung gusto ng Diyos. Amen? So, wag natin tignan yung problema. Lahat ng tao may problema. Amen? Sabi nga, kahit wala tayong pera, kahit kulang yung sahod natin, God will supply sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? Amen. At ngayon nga makikita natin lahat tayo healthy, lahat tayo nag-gain ng weight. Amen. Kasi yung pagpapala ng Diyos nasa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Always on time. Ang blessing ng Panginoon. Amen? Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganon siya magmahal sa mga anak niya. Amen? Kaya wag tayong mag-freak out, wag tayong hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi wala ka ng trabaho. Kung nawala yung trabaho mo, bibigyan ka ni Lord ng another, mas the best pa dun sa trabaho mo dati. Amen. Kung binawasan yung sahod mo na yan, makikita mo na lang, one day, ibabalik ni Lord yan ng buo, may dagdag pang increment. Amen? Just, sabi nga, stand for the Lord. Huwag natin tignan yung problema. Dadaan lang yan, and one day, nasabihin sa'yo ng problema, bye-bye. Diba? Wala na tayong problema. Amen? So, never let anyone intimidate you or tell you that it's impossible. Para bang
Sabi ng mga media, kung nanonood kayo ng TV, sabi ng media, parang hindi na matatanggal ang COVID. Parang magiging common ano na lang siya. Hindi, yung common na sakit na hindi nawawala. Na lagi na lang siya nandyan. Pero tayo, alam natin, one day, yung sakit na yan ay aalisin na ng Panginoon. Totally. May itinuturo lang ang Diyos sa bawat tao, sa bawat gobyerno, sa bawat bansa. Minsan kasi, hindi natin naaalala kung ano ang ginagawa ng Diyos. At ibinibigay lang ito, pagkakataon na to na inaalaw ng Diyos na mangyari to para ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. At nakikita natin maraming tao ang bumabalik at humihingi ng gabay ng Panginoon. Kaya natutuwa ako pag nakikita ko na even na maliliit na bata na nagpe-praise sa Panginoon, nakakatuwang tignan kasi makikita mo na kumikilos talaga ang Espiritu ng Panginoon. Amen? So, wag tayong mag-alala, kalma lang. And sabi nga dito, buksan natin dun sa Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iwan ng Lord kahit na anong mangyari. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. He will always provide for our needs. Amen? So, number 5, fight and overcome everything that is trying to stop you. Kasi yan na nga yung ginagawa ngayon ng kalaban. Ni-stop na niya yung church. Amen? Yung focus ng tao, lalo na ngayon, nandoon sa pagsasarado ng ABS-CBN. Amen? Pero hindi nila tinitignan yung pagsasarado ng church. At inaano nila, buksan uli yung ABS-CBN. Pero hindi nila sinisigaw na, ibalik nyo ang church para makapag-worship ang mga tao. Amen? Ang isip, ilalagay sa isip yung mga physical na nakikita natin. Pero kung titignan mo, kailangan natin ngayon is ibukas yung mga temple ng Panginoon upang makapag-worship ang mga tao. Yun ang mas mahalaga kaysa sa pagbukas ng ABS-CBN. Amen? Kasi wala naman yan na itutulong sa tao kundi yung panlibangan, di ba? Pero kung sa tulong sa physical mo, sa spiritual mo, wala naman maitutulong yung istasyon na yan. Amen? Amen. So, natutuwa ka lang ako pag napapanood ko, yung mga tao ba parang ini-idolize na nila yung istasyon. Ba't hindi nila i-idolize ang Panginoon na ang may magagawa sa buhay nila? Amen? Minsan kasi sa atin, yan ang napakahirap sa Pilipinas, yung mga tao dalhin mo sa Panginoon. Sa sobrang luwag ng ating gobyerno, ang hirap akayin ng mga tao sa Panginoon. Mas maigi pa nga dito sa Dubai, kaya mo i-gather ang mga tao. Pero sa Pilipinas, ang hirap nilang dalhin sa Diyos. Na yun ang kailangan natin i-pray. Yung mga nila sa buhay nila ay ang Diyos. Amen? Number 6. So, remember daw, alalahanin natin na lahat ng nagtatagumpay ay nakaranas muna yan ng losing, ng yung kawalan, ng opposition, ng persecution, bago mo makuha yung katagumpayan. Kasi hindi ka naman pwede magtagumpay na hindi ka nakaranas ng kawalan. Trials, problema sa buhay. Amen? So, kaya remember natin na lahat ng nagtatagumpay
maging lahat ng mga propeta ng Panginoon, ng disciple ni Lord. Nakaranas sila ng mga opposition, persecution. Amen? Naranasan nilang mawalan. Amen? But nagpatuloy sila. At alam nila na kahit mamatay sila, alam nila kung saan sila pupunta. And yun yung kailangan din natin. To become a winner, kailangan natin maging matapang. Eh ano kung mamatay tayo ngayon? Alam naman natin kung saan tayo pupunta. Amen? Eh ano kung kapitan tayo ng virus at mamatay tayo? Alam natin, buhay natin nasa Diyos. Amen? Winner pa rin tayo, hindi tayo loser. Amen? So, remember every winner, sabi nga, has dealt with losing in opposition. Amen? So, wag natin katakutan ng COVID na yan. Even though tumusunod tayo sa gobyerno, wag natin siyang katakutan. Because God is with us, covering us. Kung yung mga frontliner may cover sila, naka-cover lahat, cover tayo ng blood ni Lord. Amen. Kaya ang virus hindi makapasok sa atin. Amen? So, we are always a winner. And, number 7, don't give up. Yun ang lagi sinasabi, don't give up. Huwag tayong huminto, huwag tayong manawa. Kasi, pag nagsawa tayo, tayo ang talo. So, we need to overcome all the fears, all the trials, overcome natin kung yung mga nangyayari sa buhay natin through our Lord Jesus Christ. Amen? Being confident that God's strength in you will succeed. So, kailangan natin talagang maging courageous Christian. Yun ang kailangan natin ngayon. Maging matapang tayo sa laban ng buhay na kasama natin ang Diyos. Lahat tayo nakakaranas ng trials ngayon. Lahat tayo nakakaranas ng nawawala ng trabaho. But hindi yan malaking problema. God will, sabi nga Diyos na nangyari kay Job, kung ano yung nawala kay Job, kayang palitan ni Lord yan. Ng the best pa dun sa nawala. Just, sabi nga, hang on ka lang sa Panginoon. Kapit lang tayo sa Diyos. Kung sabi nga ng ABS-CBN, laban tayo. Laban tayo, kasama natin ang Diyos. At tayo ay magiging matagumpay at victorious Christian. So, yun lang yung may share ko ngayon, that never give up. Don't give up. Fight the good fight of faith para makamta natin yung katagumpayan kasama ang Diyos. No need na magmukmuk tayo sa bahay. Imbis na magmukmuk tayo, mag-worship tayo sa Lord. Imbis na magmukmuk tayo, gawin natin kung ano yung pinagagawa dito. Kaya nakita ko nga na even though lockdown, nag-evangelism kayo, di ba? Amen. So natuwa ako doon, so nakita ko, sabi ko, uy, ano pa meron pang problema, pero sila nag-evangelism na. So natutuwa si Lord. Kasi even though na bawal pa, pero sinusunod mo kung ano yung gusto ng Lord. Amen. At doon natin napiplease ang Diyos. Amen? So, persevere kung ano man yung mga nararanasan natin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kung hindi man tayo nakakapag-worship ngayon sa Crown dahil sa problema, one day, we will do the worship service again in Crown Plaza. And sabi nga nila, bali-balita daw na ilalakdown uli ang Dubai. Ipag-pray natin sama-sama na God will do something na maitigil na ang pandemic na ito. Amen? And nothing is impossible sa Panginoon. Everything
kaya ng Diyos gawin sa'yo. Amen? Mm. Kaya sabi dito, be of good courage and let us be courageous for our people, sa lahat ng tao, and for the cities of our God. And may the Lord do what seems good to Him. Kung ano yung pag tayo ay naging courageous na, naging victorious na, makikita natin kung ano yung gagawa niyo. Amen? Amen. So, let us be brave. Fight bravely through prayers. Wala na tayong ibang magagawa, kundi ibaluktot natin yung tuhod natin. At tayo ay mag-pray sa Panginoon na ang lahat ng ito, kung anong kalooban niya, ayun ang susunod. Amen? Kasi hindi natin kaya to kung tayo lang. Only God can do something sa nangyayari sa mundo. Amen? At kung yun nangyayari sa iyo, nangyayari din yan sa ibang tao. Lahat ng tao nakakaranas ngayon ng problema. But, kung meron kang Diyos sa puso mo at sa buhay mo, kahit anong mangyari dyan sa labas, alam mo na ililigtas ka ng Panginoon ng Diyos. Amen? Amen. So, be courageous and be victorious, and we will have the victory. One day, lahat ng bansa we will be COVID-free. And we will go back to our normal life outside. Amen? So, God bless us all, and let us pray. Lord, thank you for this day that you have given to us. All the words that we heard from you, Lord. Lord, thank you for giving us the courage, giving us the Spirit, the presence of your Holy Spirit, na kami ay patuloy na tumayo para sa iyo, O God. Alam namin na kung gagawin namin lahat ng sinasabi mo, O God, lahat ng promises mo, nandyan ka lagi sa amin. Yung pag-iingat mo, Panginoon, alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Kahit, Panginoon, anong mangyari sa mundo, alam namin, O Diyos, na lagi kang gagabay at aagapay sa akin. Yes. Lord, alam namin na sa amin wala kami magagawa. Pero alam namin na may magagawa ka sa lahat ng tao. Malungkot man kami na hindi nakakalabas ang iba, but one day, Panginoon, magsasama-sama kaming uli upang ikay purihin namin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Alam namin, Ama, na marami ang nagkakaroon ng problema, but alam namin lahat ng problema ay dadaan lang at may solusyon. Basta't kasama ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng bagay, sa pang-araw-araw na buhay na ipinagkakaloob mo sa amin, na kami ay protected mo, Panginoon, na kami ay mas malusog, malakas. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa bawat isa, O God. Maging sa mga tao sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong mo, Ama. Alam namin na hindi mo sila pinagkukulang. Hindi mo sila pinababayaan, Panginoon. Gagamit ka ng tao upang abutin sila, O God. At alam namin, Panginoon, na sa panahong ito, ikaw lamang ang tanging kailangan namin, wala nang iba. Ikaw lamang ang aming pupurihin, aming sasambahin, sasalamatan, sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. At binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.